High school ako noong pumasok sa aking isip na hindi na lang ako mag-aasawa kung hindi magiging maganda ang aking kinabukasan. Bukod kasi sa mahirap ang aking pamilya, pareho sa aking magulang noong sila'y magkahiwalay ay nagkaroon pa ng kanya-kanyang pamilya. Malaki ang naging impact noon sa akin dahil naging palipat-lipat ako ng matutuluyan. At ang nag-iisa kong kapatid ay inampon ng isa sa aking mga tita sa side ni mama. Dahil sa sariling sikap, nakaahon ako sa tila kumunoy na aking pinanggalingan. At sinungaling ako pag sinabi kong hindi ako nakipagrelasyon dahil lamang sa wala sa plano ko ang pag-aasawa. Na naging kabaligtaran pa nga dahil simula noong magkaroon ako ng trabaho ay JF dito at JF doon ang aking inatupag. Na para bang hinanap-hanap at kinasanayan ko ang lumantak ng iba't ibang putahe sa oras na walang pinipili. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Years old ako nang makarating ng Cavite. Yon ay para magtrabaho bilang boy sa isang grocery store na pagmamay kanya ng kaibigan ng ninang. Itago mo na lang ako sa pangalang Alex, 41 years old, at kasal sa isang babae na itago na lang natin sa pangalang Vanji na isang 75 years old. At kung paano kami nagkakilala at kung ano ang naging istorya ng aming pag-iibiganan at kung paanong maging ako ay hindi makapaniwala na sa edad niyang 74 years old at sa aking pagkakaalam ay dati siyang may ka-live-in partner. Ngunit datapwat subalit noong kami ay ikasal at dumating ang takdang panahon kung saan ay kailangan ko ng isang kutsa para magmantika, ay isang sorpresa ang bumulaga sa akin. Wala sa usapan ang pag-aaral noong magawi ako ng Cavite dahil trabaho ang dahilan kung bakit ako nakarating doon. Lumaki ako sa probinsya ng Quezon at ang lugar na aking kinamulatan ay malapit sa tabing dagat. Dalawa kaming magkapatid pero dahil nasa puder kami ng aking lolo at lola na wala namang mga pinagkakakitaan, nagkahiwalay kami ng kapatid ko. Inampon ang kapatid kong babae ng isa sa aking mga tita na taga Manila. At kung bakit nagkaganon, nasaan ang aming mga magulang, hiwalay, at sa paglaon ay nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Noong ako'y nag-aaral ng elementary, dahil walking distance naman mula sa amin, kapag ako'y nagugutom, nauwi na lang ako sa bahay. Alam kong walang pera, kaya hindi na lang ako nahingi. Pero pag araw ng walang pasok o kaya naman Sabado at Linggo, namimingwit ako. Na pag sinuwerte ay isang aking ibinebenta para magkaroon ako ng pera. Hindi ko na-enjoy ang aking kabataan dahil sa hirap ng buhay. Mas pinili ko kasi ang kumita ng pera kesa makipaglaro kapag ako'y walang pasok. Mabait naman ang tadhana sa akin noong aking kabataan. Yung tipong kahit ganoon ay hindi ako nakaranas ng pambubuli. Sa murang edad, mas madalas akong makipag-usap sa matatanda dahil sila yung maraming kwento na nakakaaliw, lalo na magdating sa kalokohan. Noong ako'y mag-high school, doon lang din sa lugar namin. Ganoon pa rin ang naging sistema ng aking buhay. Mas naging mahirap pa iyon noong gokmati ang lolo dahil sa kanyang karamdaman. Dahil doon, bagaman meron din akong mga tito at tita sa lugar namin, ay iyong tita ko sa Manila ang kumuha kay lola kung saan naruroon ang kapatid ko. Noong ako'y high school, aware na ako sa mga credentials meron ako na pinakang kabilin-bilinan din sa akin ng lola
na ingatan at huwag na huwag kong ibibigay kahit na kanino unless kailangan sa school. Nangako ang ilan sa aking mga tita at tito na sila ang magiging gabay ko pero mahirap maging gabay nila. Nagmumukha akong kawawa at katulong. Mula noon, nagpalipat-lipat ako ng matutuluyan sa bahay ng kaibigan. Sabihin na lang natin na kung saan ako makakalibre ng pagkain. Pero sa kabila noon ang pag-aaral ko. Na-absent man ako kung minsan pero ipinagpatuloy ko. Alam ng ninang ko ang naging sitwasyon ko na itago na lang natin sa pangalang Feli. At isa siya sa napunta ng school at kung minsan nagbabayad ng aking bayarin. First year until second year ay para akong nakawalang biik sa kulungan dahil palipat-lipat ako ng tinutulugan at nawala sa isip ko ang pumirmi sa bahay na aking kinalakihan. Hanggang sa maisip ko noong third year na kaya ko naman ang kumita ng pera. Yun nga lang, pansarili. Pumasok din sa aking isip na umabot ako ng second year na may pagkakautang sa school. Yun nga lang, kung sakali raw na makatapos ako ng high school dahil sa mga utang na iyon, ay gagraduate akong hindi naakit ng stage at hindi ko makukuha ang aking mga kailangan para makapagpatuloy ng pag-aaral or trabaho like Form 37. Noong nag-aaral ako ng high school, dahil sa kalagayan meron ako, nagpakabait na lang ako at ginawa ko kung ano ang request sa akin ng teacher. May mga time kasi na mayroong nagbabayad para sa akin at isa na nga doon ang ninang. Noong ako'y third year at fourth year, sa araw ng Sabado at Linggo, kumita man ako ng 1,000, ayos na. May budget na ako noon at tanging mga ambagan lamang sa school ang binabayaran ko. Nakatapos ako ng high school at mismong mga teacher ko ang nagtulong-tulong para makaakit ako ng stage. Ang hirap ng ganun. Dahil alam mo na meron kang utang na loob kapag meron silang gustong ipagawa. Ang hirap tumanggi. Noong makagraduate ako ng high school, ang unang tanong sa akin ng ninang Feli kung gusto ko raw ba ang magtrabaho sa Manila. Ganon talaga sa amin sa probinsya. Pag nagtanong ng, saan ka sa Manila? Sa Cavite. Sa kagustuhan ko ang makaalis sa amin, mabago ang aking paligid at the same time kumita ng pera para mabili ang mga bagay na gusto ko, ay walang pag-aalinlangan akong sige. Excited pa ako noon, dala ang lahat ng mayroon ako, na para bang malaki ang pinagkaiba ng pera sa Quezon at sa Manila. Di ayun nga, at noong maihatid ako ng ninang doon sa kung saan ako susunduin ng kanyang kaibigan, ay malaki pala ang pinagkaiba ng Manila sa Cavite. Malaki yung grocery store at nasa loob siya ng isang subdivision. 5 kaming empleyado roon, bali 6 kasama si Madam. 3 kaming lalaki at pangatlo rin si babae, si Madam. Minsan 7 pag nandun ang anak ni Madam na dalaga. Doon sa katabing unit ng store ni Madam ako natuloy. Lahat kasi sila taga doon lang, kaya uwian na. Kung hindi ako nagkakamali, bare months yun. At ang sabi pag ganoong season kalat ang kawatan. At nandoon ako, hindi lang bilang helper sa araw, kundi tagabantay na rin sa kung ano ang pwedeng mangyari kapag out of operation ang store. Nagtagal ako kay Madam at imagine, 18 years old lamang ako nang makarating sa Cavite. At halos 5 taon din akong na kay Madam. Hindi kalakihan ang sahod pero dahil libre ang aking pagkain, bahay, tubig at ilaw, at hindi pa ako wagas gumastos talagang ako'y nakaipon. Iyon na rin ang pagkakataon kung saan ay dahan-dahan akong nakakabili ng aking mga pangangailangan at ilan sa aking hilig. Unang-una na doon ang bisikleta at ang una kong cellphone 1100 pa sa aking pagkakatanda at iyon ay talagang aking pinag-ipunan. Unang bisita ko ng Manila sa kapatid ko, malaki ang ipinagbago niya sa lumipas na maraming taon. Nagkaiyakan pa nga kami.
at talagang namiss namin ang isa't isa. Okay lang naman daw siya doon at itinuring siyang parang tunay na anak ni tita. Doon na rin sa lugar ni Madam, ako unang nagkaroon ng jowa. Tulad kasi ng ibang lalaki ay hindi naman ako pangit. Yun nga lang ay hindi rin naman gwapo. Yun nga lang, bawal magdala ng babae kung saan ako nakatira. Malas daw kasi yun sabi ni Madam. Umalis ako sa aking unang trabaho, hindi dahil nagkaroon ako ng issue o dahil nagkaroon kami ni Madam ng hindi napagkasunduan. Umalis ako doon para maghanap ng trabaho na merong mas malaking sahod at maayos ang aking naging pagpapaalam. Dahil inihabilin ako ng ninang kay Madam, marahil kaya nasabi niyang welcome ako sakaling maisipan ko ang bumalik. Na eksaktong kung nasaang lugar ako ay maraming zone kung saan maraming factory na pwedeng mapag-applyan. Hindi ko na iisa-isahin pero kung taga Cavite ka, alam mo ang ibig kong sabihin. Naging madali ang pag-iipon ko ng requirements. Lalo't sa loob ng 5 taon ko sa poder ni Madam ay naging familiar na rin ako sa Cavite. Maigi na lang at habang wala pa akong kapalit ay pumayag si Madam na doon muna ako manatili sa dati kong tinutuluyan hanggang sa makakuha ako ng trabaho at saka na lamang ako nag-boarding house. Sa paghahanap pa lang ng trabaho, challenge na. Maraming factory pero iilan lang ang nangangailangan. At kung mangailangan man sila, konti lang ang kailangan. Challenging talaga ang maghanap ng trabaho. Na para bang sa dami namin, para kaming nasa hunter exam, matira ang matalino at matibay at pahabaan ng pasensya. Hindi tulad nung tinanggap ako ni Madam bilang kanyang helper, tapos libre ang lahat, bahay, tubig at kuryente. Sa totoo lang, napasubo ako sa akin naging desisyon, kaya pinangawtawanan ko na. Masaya naman kapag nasanay ka na, at isa ako sa mga naging empleyado na nangarap na ma-regular. Sino ba ang ayaw? Pero sa bagay na yon, kahit gaano kaganda ang ating performance, pag hindi ka nila trip maging kasama, sorry ka na lang. At ang isa sa mahirap na aking naranasan noong umalis ako kay Madam ay noong ako'y mag-factory worker. Kapag ikaw ay dayo at na-end of contract ka, hindi ka pwedeng magpaisi-isi. Lalo na kung may binabayaran kang boarding house at syempre, kung wala ka namang kasama na kapatid o kamag-anak na pwedeng maasahan sa gitna ng kagipitan. Pero syempre, magkaroon ka man ng kasama, iba pa rin yung hindi ka maging pabigat dahil pareho ang pera sa probinsya at sa Kamaynilaan. Kaya hanggat maaari, habang nasa trabaho ka, huwag kang maging kampante at maging wais sa paggastos ng pera. Yung tipong dapat alam mo kung kailan ka pwedeng mag one day millionaire pag sahod. Hindi yung ubos-ubos, biyaya. Nagkaroon ako ng malaking adjustment pagdating sa paggastos ng pera. Simula nung ako'y maging factory worker. Kung dati wala akong binabayarang pagkain, tubig, ilaw at bahay, noong mag-factory worker ako, lahat ng yan binabayaran ko at nagiging kabawasan sa aking sinasahod. Na kung aking pagkukumparahin ang soma total, mas malaki ang tsansa na makaipon ako kay Madam. Yun nga lang ay wala akong benefits tulad ng SS at kung ano-ano pa. Sa aking pagiging factory worker, naranasan ko rin ang tila naghihintay lang si 15 kay katapusan bago maubos. Yung tipong kinukumpute ko na kung aabot ba ang katapusan ang hawak kong pera. Tapos may lalapit pa sa iyong katrabaho, may extra ka ba dyan? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa ko pa rin ang mangjowa. At hindi sa pagyayabang, kahit ako'y hindi kagandahang lalaki, nagkaroon ako ng 3 jowa ng magkakasabay. At meron din akong 3 hanggang 4 na SIM card at hindi mabilang na reklamo sa akin ng aking mga ka-boardmate na magpaumaga na lang ako ng uwi at huwag uuwi ng madaling araw na sila'y tulugan pa. Hindi naman ako manginginom, yun ay dahil nagkaroon ako ng GF na
palaban. Yung tuwing Sabado ng gabi ay meron kaming special na biyahe. At ang naging relasyon namin ay inabot din ng taon. Ilang factory din ang aking napasukan at lahat ginawa ko para ako'y maregular pero asa. Hanggang sa ang panahon ay hindi na makisama para sa akin. Nawalan ako ng budget ng dahil sa kaka-apply at ang naging option ko, pumasok ng construction. Marami akong in-applyan, nagtanong-tanong kung baka need nila ng labor. Dahil yun lang naman ang alam kong pwede ako. Hanggang sa noong makakita ako ng isang grupo ng manggagawa at ang mismong napagtanungan ko ay ang mismong architect na may hawak ng project. Hindi na ako bumalik kay madam dahil matagal na rin akong hindi nabisita sa kanya na mali sa aking ginawa. Noong pasukin ko ang pagiging construction worker, dahil sa edad meron ako, sabi ko sa sarili ko, tatanda na talaga akong mag-isa at hindi na magkakaasawa. Kung hindi ako nagkakamali, 28 to 29 years old ako noon. Tapos wala ako ng mga bagay na dapat meron ako kung may plano akong mag-asawa, bahay, savings, at may tinong trabaho na kayang bumuhay ng pamilya. Noong magsimula ako sa construction, ang sinikap ko maging skilled. Yun kasi ang lugar sa construction kung saan kahit meron akong architect o engineer ay mas mataas ang aking sahod kumpara sa labor. Nagtagal ako sa construction at ipinasok ko sa aking kokote na kailangan ko ang magkaroon ng sariling bahay para sa aking pagtanda. Natuto ako at naging skilled. Marami akong natutunan at kung saan-saan ako nakakarating dahil sa aming project. Hanggang sa pagdaan ng taon, maging foreman ako at humawak ng sariling tao. Yun ay pagka naki-architect lamang ako. Pero pag wala akong gawa, tumatanggap ako ng mula naman sa random kapag araw ng linggo. Mga repair tapos pakyaw. Hanggang sa aking makilala si Banji na noon ay 73 years old lamang. Noong minsan na lumapit siya sa akin para magpagawa ng bubong. Nagkaroon kami ng pag-uusap. No choice naman dahil wala naman siyang kasama sa bahay. Nakang ipinagtaka dahil kahit maputi siya at halatang maalaga sa sarili, ay hindi may tatanggi na may edad na siya. Doon nga ay nalaman kong 73 years old na si Banji at siya ay literal na nag-iisa sa bahay. Matapos kong gawin ang bubong ng kanyang bahay, kinuha ni Banji ang aking contact number dahil marami pa raw siyang gustong ipagawa tulad ng cabinet at kung ano-ano pa. Noong una, hindi naman talaga ako interesado. Pero noong muli akong bumalik, ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin dahil sa ginawa niyang pag-aasikaso sa akin. Doon na ako nagsimulang magka-interest kay Banji na noong una ay pumasok pa sa aking isip na kung magiging kami, magkakaroon na ako ng bahay. Instant kumbaga. Habang gumagawa ako sa kanyang bahay, lalo na noong magsimula ako ng cabinet, pag araw ng linggo, nagsimula na akong magtanong-tanong tungkol sa kanya. At ang isang sagot niya na nagbigay sa akin ng pag-asa ay noong magtanong ako ng paano kung meron pang lalaki na magkagusto sa iyo? Tatanggapin mo ba? Nasagot ni Banji ng oo naman. Hindi naman tumanda ang puso ko Basta maayos yung lalaki at hindi magiging sakit ng aking ulo. Kailangan ko talaga ng makakatuwang sa buhay. Hindi naman ako nagpresenta ng oras na iyon. At ang tanong pa sa akin ni Banji, bakit may kilala ka na naghahanap ng gurang? Sabay tawa niya, iharap mo sa akin. Ako naman ay natawa lang at masaya kaming naghiwalay ng araw na iyon. Mula noon, madalas na kaming magka-chat. Marunong naman siya sa cellphone. At doon sa aming pag-uusap on phone, higit pa akong maraming nalaman sa kanya. Matagal pala siyang ng ibang bansa na inabot na raw siya ng katandaan kaya hindi na nakapag-asawa.
Nasabi naman ng ilan sa mga nakakakilala kay Vanjie ay nagkaroon daw iyon ng ka-live-in. Bagay na hindi ko na inusisa. Lumalim ang magandang ugnayan namin hanggang sa tinatanong na niya ako kung ano ang gusto kong ulam kapag gagawa ako sa bahay niya. Ako naman ay walang itinago sa kanya. Nakako, walang meron sa akin. Maliban sa marunong akong gumawa ng bahay. Hanggang sa ipaalala ko kay Vanjie ang tanong ko na kung meron bang lalaki na magkakagusto sa kanya, ay tatanggapin ba niya? Tumawa lang siya at sinabi kong, "Kako, ang lalaking tinutukoy ko ay ako." Loko ka talaga, ang sagot niya sa akin. Akala ko iiwasan niya ako at hindi na ipapatapos ang aking ginagawa. Pero nagulat ako noong magtanong sa akin si Vanjie ng, "Marunong ka bang manligaw?" At noong sumagot ako ng oo, "Simulan mo na," ang naging sagot sa akin ni Vanjie. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon, pero yon ang ginawa ko. Talagang sinubukan niya ako at sa maniwala kayo o sa hindi, pinaniwalaan ko na ang aking pakiramdam na sa hinaharap magiging kami. 1 taon lang naman akong nanligaw sa kanya at noong sagutin niya ako, dapat pakasalan ko raw siya at hindi problema ang pera. Magkasama kami nag-ayos ng papel pero hanggat hindi raw kami nakakasal, walang pwedeng mangyari sa amin at hindi ako pwedeng manatili sa bahay niya. Excited ako sa totoo lang, pakiramdam ko bigla akong sumakses. That time, alam nyo, wala pa akong alam sa yaman meron si Vanjie. Basta ang alam ko lang, matagal siya sa ibang bansa at doon nagtrabaho. Pero kita ko na may pera siya dahil sa mga gamit niyang mamahali niya. Sa simbahan kami kinasal, pero konti lang ang bisita at hati ang opinyon ng bawat tao. Ikaw na ang makasaksi ng 39 years old na ikinasal sa 73 years old. Sa totoo lang, simula noong mag-ayos kami ng papel para makasal, gastos niya lahat hanggang sa kasal namin. At eto nga, pulot gata sa bahay na mismo. At ako mismo ang nakapagpatunay na hindi siya nagkaroon ng live-in dahil wala pa siyang karanasan. 1 taon na rin kaming kasal ngayon ni Vanjie at hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na nakikinabang ako sa pinaghirapan ng iba. Nakita ko kasi kung gaano kalaki ang ipon niya noong mag-ayos kami ng papel para ipalipat sa pangalan naming dalawa ang lahat ng property meron si Vanjie. Wala naman akong bisyo at si Vanjie naman malakas pa. Hindi ako nangako pero sinabi kong kailanman ay hindi siya magsisisi sa ginawa niyang pagtitiwala sa akin.